Asyong. Pagkarengan ito. Magandang gabi po mga kababayan, mga classmates sa dialysis. Ito po ang Ako Bicol, rin YouTube channel. Muli, ako po ay magbibigay lang ng, share ko lang po ang mga naranasan ko nung ako po ay nag-umpisa pala mag-dialysis. Ang mga unang araw po natin sa dialysis ay wala po tayong problema pa sa ating mga laboratory sapagkat mataas pa rin po ang hindi pa rin po basta-basta ang ating hemoglobin at hindi pa basta tataas ka agad yung ating mga phosphorus at potassium sa dugo, mga kababayan. Ngayon, ang dumating sa punto na tumaas na yung mga ganong element sa dugo natin, ay dumating na sa punto na kailangan ng gamutin. Sinabayan pa ng pagtaas ng aking sugar ng panahon na yon. Napilitan na po ako maghanap ng doktor sa diabetes at saka yung nephrologist. Yung nepro, yun po ay ang doktor natin sa ating mga kidney, mga kababayan. Ang nangyari po sa akin dahil yun sa aking nepro, may marami po pinagbawal sa atin ng mga iba't ibang malalasang pagkain. Natural po susunod tayo sa lahat ng sinasabi ng doktor. Pero po ang naging consequence noon sa akin, masyado pong humina ang katawan ko. Nung iniwasan ko yung hindi na ako kumain ng karne, halos gulay, isda na lang ako. Dumating sa punto po na sawa rin ako. Gusto ko na rin kumain ng karne. Nanghihina po ako nung masyado, pumayat na ako. Ang nabawasan na ng mga 13 kilos hanggang 15 kilos ang aking timbang, mga kababayan. Pero sa tulong ng aking butihing may bahay na pinapalakas ang aking loob dahil siya, marami rin siyang naririnig doon sa mga kasamahan namin sa dialysis kung ano yung mga nakabuti sa kanila. Kasi ang mga magandang karanasan sa dialysis, ang mga karanasan ay pasa-pasa na rin, ay naipapasa sa iba dahil sa mga kwento-kwentuhan ng mga bantay. Nagkakabigayan ng kanya-kanya iba-ibang ideya, mga kababayan. Ngayon, nung masyado nang mababa ang aking timbang, ay napilitan po akong kumain ng ibang ipinagbabawal ng aking nepro. Na gawa ko po yon dahil talagang pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal na ang laki na ng binaba ng timbang ko. Hina na ng pakiramdam ko, mga kababayan. Ngayon, ang lumipas sa mga ilang araw, yung karne ay binalikan ko. Kahit sabi ko, kahit once sabi ko man lang makain ng karning may sabaw, basta ganahan man lang ako, makabalik na yung gana ko sa pagkain. Yun, magsunod-sunod ang pa-check up ko sa akin ni Pro. Ay medyo mahal din ang bayad po sa ating mahirap. Medyo mabigat po, magbabayad tayo ng 1,000 bawat check up, mga kabayan. Ngayon, siyempre, paulit-ulit na check up, paulit-ulit rin ang pagbabawal sa atin ng mga pagkain nakakasama sa ating kidney, mga kaibigan. At sa kasama sa mayroong sakit na chronic kidney disease, mga
classmate. Ang nangyari, nung napilitan akong kumain ng ibang bawal, ginanahan akong kumain at unti-unti naka-recover yung katawan ko, mga kababayan. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na ang resistensya ng katawan ko ay pareho din sa inyo. Dahil tayong tao, natitiyak ko lang na may iba-iba tayong tibay ng katawan, resistensya, at pagtalab ng mga gamot sa ating katawan, mga kabayan. Kung kaya, itong pinapayo ko, hindi ko po sinasabing sundin nyo. Sinasabi ko lang, ayon ito sa aking mga naranasan noong sinubukan kong maghanap ng ibang paraan para wala yung masamang pakiramdam ng panghihina ng katawan, mga kaibigan. Yun po ang totoong layunin pagbibigay ko sa inyo ng sharing ng naranasan ko nung ako'y nakaranas ng hindi magandang resulta ng pag-iwas ko sa iba't ibang pinagbabawal na pagkain sa mga pasyente ng dialysis, mga kaibigan. Ngayon, may mga bagong, kapag dumating sa punto na medyo tumataas ng ating potassium at ang ating phosphorus, ang sinasabi ko lang sa inyo at tiyak na bibigyan na kayong reseta ng inyong mga doktor na kailangan nyo ng mag-take ng iba't ibang mga gamot sa pambababa ng phosphorus. Ganun man ang gusto ko lang sabihin sa inyo pa, mga kaibigan, ang potassium level natin sa dugo ay wala pong gamot na pwede magpababa niyan. Dahil ang totoo po, ang potassium natin sa dugo, ang nagpapababa niyan ay yung mismong pagsalang natin sa dialysis, mga kaibigan. Pero yung phosphorus ay mayroon po yan gamot pinapainom ng doktor para bumaba ang level ng phosphorus sa dugo ng tao kapag tayo ay pasyente ng dialysis. Ito po yung tableta na Sibelamir. Yung branded name po niyan ay yung Renvela. Ganun po yun. Ngayon, ang naging naranasan ko dun sa Sibelamir, nung napilitan yung doktor na gawing double dose na ang iinumin ko tuwing inom, bali 6 tablets a day na po ang pinapainom sa akin ng doktor dahil magkaroon ako ng pangangati at saka tumataas ang aking phosphorus, mga kababayan. Ang naging resulta sa akin, karoon po ako ng constipation, mga kaibigan, mga kababayan. Minsan inaabot ako ng 3 araw bago makadumi. Pakahirap po sa pakiramdam natin ng mahirapang dumumi, mga kaibigan, mga kababayan. Masyadong mabigat sa pakiramdam. Ngayon, ang ginawa ko, walang nagpayong doktor sa akin ito. Sarili kong paghahanap lunas. Lumipat ako sa branded na Renvela. Yung
Renvela mga kaibigan, mas mahal yon. Pero, dahil sinabi kong mas mabisa naman to, ginawa ko na lang once every take yung Renvela. Yun, sa awa ng Diyos mga kaibigan, naging regular ang aking pagdumi araw-araw. Grabe ang papasalamat ko noon. Hanggang, alam niyo ba na yung unang problema ko sa constipation, na-confine pa ako noon sa hospital dahil doon. Pero sa hospital, hindi ako pinayuhan na lumipat ng branded na Renvela. Yung paglipat ko sa Renvela ay sarili kong ang decision lang yun mga kaibigan. Ngayon, hindi ko po sinasabi na pwedeng mangyari din sa inyo yan. Dahil kung yan po ay posible talaga o talagang alam ng medisina na talagang pamparegular sa pagdumi ang branded na Renvela, ay siguradong yan po ang ipapayo sa atin ng mga doktor. Ngunit gusto kong sabihin po sa inyo na minsan ang sariling paghanap ng baka sakaling lunas ay malaki rin po ang natutulong. Minsan pinag-iisipan natin, ano kaya kung ganito. Yan po may minsan hindi magandang resulta, minsan mas madalas po ay maganda rin po ang kinalalabasan mga kabayan, mga classmate. Yan, ganun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ngayon, yung tungkol sa binanggit ko sa inyo kagabi, mayroon po tayong mga, kasi medyo mahal lang ang ating mga gamot, yung lalo na yung sa hemoglobin natin, yung pang-inject na ipoitin, medyo mahal. Kung tayo po double dose sa ipoitin, mabigat po ang ipoitin. Pagka kailangan natin mag double dose, ay gagastos po rin po tayo ng kulang-kulang 1,000 a day o every session. Kaya may papayo ko po sa inyo, yung tinalakay natin kagabi, yun po ang panoorin nyo yung video number 5 po kagabi. Nandun po lahat ng pwedeng hingyan natin ng tulong. Yung mga sinabi kong pamamaraan doon, pinapaalala ko lang, ang laking tulong po kung may alam tayong pwedeng hingian sa iba't ibang sangay ng gobyerno at iba't ibang halal na leader ng ating pamahalaan mga kababayan. Handa po ang pundo ng DSWD na i-distribute sa iba't ibang elected government official ang mga tulong medikal sa ating mga mamamayang may sakit. Yan lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Sapagkat po ang ating pamahalaan ay patuloy na tumutulong sa ating lahat na walang kakayahan na bilhin ang napapaka-mamahal na gamot ng dialysis, mga dialysis patient. Kaya binibigay ko sa inyo doon sa video number 5 na pwede tayo lumapit sa iba't ibang pwedeng lapitan mga kababayan. Sa ngayon po, yan po muna ang may papayo ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang ako Bicol Rin YouTube channel. Maraming salamat po.